mga kapuso, desperado na po ang mga magtatahong sa lalawigan ng Bataan. Lubhanang naapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa red tide. Para bigyan din ang hiling nilang alisin na ang pagbabawal sa pagbebenta at pagkain ng shellfish doon, sila na mismo ang kumain ng tahong at talaba. Pero paalala mga kapuso, huwag nyo itong gagayahin dahil delikado po kapag tayo ang tinamaan ng red tide. Mula sa Balanga, Bataan, nakatutok live si Claire Delfin. Claire. Mike, para kumbinsihin ang gobyerno na tanggalin na ang red tide alert dito sa Balanga, Bataan, kinain ng ilang mga magtatahong ang bagong ani at hilaw nilang mga tahong at talaba. Ito ay kahit paulit-ulit ang babala ng gobyerno na nakalalason ang mga shellfish na mula sa mga red tide contaminated areas. Naniniwala kasi ang mga magtatahong na ito na wala na ang red tide. Banayad ang dagat, ang ilang mangingisda, masarap na nagpapahinga sa kanilang bangka. Hindi na rin nagkukulay kalawang ang dagat. Kaya para sa mga magtatahong na ilang araw nang sinasakal ng red tide alert ang kabuhayan, magandang senyales ito. At para patunayan, sinubot kinain nila ang ilang aning talaba kahit pa inawat ng GMA News. Dahil araw-araw, yan ang ulam namin eh. Malinaw na yung tubig. Medyo manamis-namis na. Hindi katulad na nakaraan eh. Medyo mayroong ramdaman namin na medyo makati sa bibig. Hirap daw sila ngayong di makabenta ng mga tahong at talaba. Medyo mahirap din naranasan ngayon kasi maraming hindi marunong manghuli ng isda. Kaya yung iba nasa lang sa palayan. Di tulad ng ibang magtatahong, ngayon lang daw naranasan ng mag-asawang ladera ang red tide. Kaya tila ginulat raw sila at di nila napaghandaan ang mga epekto nito. Sa dami ng anak ko sa nag-aaral, halos 300 a day ang baon. Talagang di na tagakakayanin kung tatagal pa ang red tide sa Bataan. Ang lokal na pamahalaan naman ng Balanga, gagawa na raw ng programang pangkabuhayan para sa mga apektado kung magtatagal pa ang red tide. Pero habang wala pang resulta sa mga bagong water sampling, nananatiling nakataas ang red tide alert sa Balanga. Huwag po tayo mag-take ng risk kung mas importante ang kalusugan kaysa po sa palagay kung kikitain ang bawat isa. Mike, muling paalala ng Balanga local government sa taumbayan, maliban sa tahong, talaba at iba pang shellfish, hindi apektado ng red tide toxins ang ibang lamang dagat tulad ng hipon, isda at alimasag. Kaya sana raw huwag matakot bilhin ang mga ito, umaaray at nalulugi na rin daw kasi ang mga seafood vendor. Mike? Maraming salamat, Claire Delfin. Dahil sarado pa rin ang pipeline ng FPIC, ilang gasolina na raw ng Shell ang nagsara dahil sa problema sa supply. Kaya pinulong ng Department of Energy ang iba pang kumpanya para punan ang kakulangan sa Metro Manila. Nakatutok si Maki Pulido. Kung di pa rin magbukas ang pipeline sa susunod na 2 linggo, darami na raw ang magsasarang gasolinahan ng Shell dahil sa kakulangan ng supply. Katunayan, ayon sa Shell, sa 180 Shell gas stations, sarado na raw ang 30. Ang kalahati daw ng mga ito na uubusan na ng ibinibentang gas o kaya diesel, tulad ng gasolinahang ito sa EDSA. Kunyari, may mga emergency, wala kami magamit na sakyan para madala yung namin kung sakalang may mangyari man, ganun. Medyo kinakabahan lang. Bakit po? Siyempre magkakaroon tayo ng problema sa ekonomiya. Ayaw namang manakot ng Shell. Kaso raw, dahil walang pipeline, di talaga kaya ng mga ginagamit nilang tanker, barge at barko ang maghatid ng 4 hanggang 5 milyong litrong fuel requirement kada araw. Kung walang pipeline, kalahati lang daw nito ang kayang i-deliver ng Shell. Before these tank trucks, all these supplies, they supply the gasoline station from the Pandacan. But then this time, it comes from different points, supplied to Pandacan, and then from Pandacan, these go to the different gasoline stations. So it's a more complicated process now, or procedure. At dahil abala sa delivery sa Metro Manila, tatamaan pati supply sa probinsya. May fuel shortage na rin daw ngayon sa Laguna, Cavite, Palawan at Batangas. Lugi is a different question. Ang sinasabi lang namin, this is going to cost us, there are going to be additional cost dito, but all these additional costs in terms of higher cost of barging the products into Pandacan and bringing it to the stations will definitely not be included in our market price up.
Hindi pipilit ng DOE na buksan ang pipeline kung may pangamba pa raw sa seguridad. Pero tatamaan daw ang ekonomiya ng bansa kung di pa to bubuksan. Unless it is a prolonged problem, pipeline will be closed for months. I think that's a scenario that we really have to handle, and it will really be very difficult for us and the economy. Kaya pinulong kanina ng DOE ang mga oil company dahil Shell at Chevron lang ang gumagamit ng pipeline. Ang tanging solusyon na nakikita ng DOE ay umasa na sana mapunan muna ng ibang kumpanya tulad ng Petron ang fuel requirement. Lalo pat hindi tama kailanman na isugal at ipagpalit ang kaligtasan ng publiko at matinding perwisyo sa kalikasan ng tumagas na pipeline. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Ay mga kapuso, eto na ang mga chikang hindi nyo dapat palampasin. Bagong kapuso beauty na si Sam Pinto na trauma daw sa babaerong ex-boyfriend kaya man-hater na raw ngayon. At Madrigal Sisters Era at Michelle nagpatalbugan sa kaseksihan sa isang men's magazine. Si Michelle, ano naman kaya ang reaksyon sa mga sinabi ni Aubrey Miles tungkol sa boyfriend niyang si John Hall? Tutukan ang mga maiinit na detalye sa Chika Minute, maya-maya lang. Susunod! Magamang tulak kumano ng droga, arestado sa Maynila. Eksklusibo, higit 100 gulang na kampana sa kapilya sa Plaridel, Bulacan. Ninakaw! Pera, pag-ibig, pagkain, ano nga ba ang nagpapasaya sa mga Pilipino? Bawal si Aquino Cruz may inamin tungkol kay Pangulong Aquino at sa kanyang stylist na si Liz Uy. Ibabalita namin sa inyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.